Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinababa ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat at walang tigil ang pagdurugo ng kanyang mga binti at paa. Ang lalaki na kuryente raw habang nagtatrabaho bilang construction worker dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat. Kinailangan putulin ang kanyang mga braso pati ang mga daliri niya sa paa. Makalipas ang 2 taon, ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Gabi-gabi po, parang iisip po parang mamamatay na po talaga ako. Sobrang sakit, kumikirot. Parang sabi ko, baka bukas din ako magigising. Ayaw ko pa po, kasi iniisip po yung 3 ko pong anak. Tinanong ko po sila kung gusto po nila pa akong makita. Tapos umiyak po sila, sabi nila, gusto pa kahit wala ka ng kamay. Kahit matagal na panahon na ang lumipas, naaalala pa ni Joffrey ang trahedyang sinapit sa construction site sa Pampanga. Naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Tapos po, nung paglipat ko pong ganun, doon po ako na kuryente. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya narinig ang masamang balita. Puputulan po daw yung 2 kamay ko. Kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Kaya, nang hindi na makapagtrabaho si Joffrey, ang asawang si Claudina ang nagtaguyod ng kanilang pamilya. Tao po, Dad! Kasi minsan, paano tayo kakain, sabi. Paano yung mga anak natin? Sa parehong taon, lumapit ang pamilya ni Joffrey sa Public Attorney's Office. Bukod sa kanyang employer, ay may iba pa ring merong kasalanan at nagpabaya. Sa kasong iniakanda ng kanilang opisina, balak nilang pagbayarin ng danyo sang foreman at may-ari ng bahay. Kabilang dito ang mga ginastos sa ospital, sa gamot at maging ang arawan sanang sweldo mula ng maaksidente ang biktima. Makailang ulit sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng foreman at ng may-ari ng bahay, pero tumanggi silang humarap sa amin at magbigay ng anumang pahayag. Bilang paunang tulong kay Joffrey at sa kanyang pamilya, July 2025, inilapit namin sa Department of Labor and Employment Region 3 si Joffrey. Pwede raw silang tumanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Pwede po tayong mag-file ng claim for compensation benefits. Makalipas ang 2 araw, muling ipinatawag ng Dole Region 3 sina Joffrey at Claudine. Handog nila isang livelihood package na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Bibigyan namin kayo ng sari-sari store package with bigasan. Tuturuan namin kayong kung ano yung gagawin ninyo sa maliit na business na yon para lumago pa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.